Salamat po ng napakarami sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay sa serye ng ating video na ito ukol sa ginawang pagdakip kay Macario Sakay at sa kanyang mga kasamahan sa Cavite. Sa pagkakataon pong ito ay itutuloy natin ang talakayan, para sa higit na detalye at pagsusuri sa mga kinagisnan nating naratibo ukol kay Macario Sakay, kaya tayo na po at diretso na tayo sa pag-aaral. Sa pagkakataon na ito ay ating babalikan ang karaniwang kronolohiya sa pagkakaaresto kay Macario Sakay sa Cavite noong 17 ng Hulyo taong 1906. Mula sa Tanay, bumaba si Sakay sa kabundukan noong 14 ng Hulyo taong 1906. Ito ay binigyan ng koroborasyon sa sulat ni Henry Rupenthal na kanyang nakasabay sa bapor Mahusay, sina Sakay at Carrion, kasama si Dominador Gomez. Tumigil si Sakay sa Maynila at dumalo ng mga pagtitipon bilang parangal sa kanila, at noong 17 ng Hulyo taong 1906 ay nagpunta sa Cavite, dahilan sa imbitasyon ni Gobernador Van Schaik ng nasabing probinsya, kung saan nagkaroon ng isang kasiyahan na sinundan ng pataksil na pag-aresto sa kanila. Ang kwento ukol sa ginawang pagdakip sa pangkat ni Sakay sa isang sayawan o pagtitipon sa Cavite ay nagmula sa salaysay ni Leon Villafuerte, na ginamit sa maliit na libro ni Antonio K. Abad na General Macario L. Sakay, the only President of the Tagalog Republic, was he a bandit or a patriot, na nalathala noong 1955. Ito ay halos 50 taon, makalipas ang pangyayari, at lumilitaw na si Villafuerte na lamang ang natitirang buhay sa pangkat ng mga inaresto sa Cavite. Isa sa mga kwento ni Leon Villafuerte ay ang pagtatangka ni Sakay na kidnapin si Miss Alice Roosevelt, na anak ng dating presidente ng Amerika na si Theodore Roosevelt, nang ito ay magpunta sa Pilipinas noong 1905. Ayon kay Villafuerte, ang gagawing pagdukot kay Miss Roosevelt ay ang magiging kapalit ng kalayaan ng Pilipinas. Isang kwento na walang kapanahon at kontemporaryong koroborasyon. Isa pa sa mga salaysay ni Leon Villafuerte ay ang ukol sa gabi ng naganap na sayawan sa bahay ni Gobernador Van Schaik sa Cavite, kung saan sila dinasarmahan at inaresto. Ito ay ang kanyang kwento, na noong gabing bago sila arestuhin ni Sakay, ay kanyang pang nakasayaw, ang anak na babae ni Gobernador Van Schaik ng Cavite. Sa kwento ni Leon Villafuerte, na noong gabing sila ay arestuhin ni Sakay, habang nasa sayawan at nakasayaw pa niya sa bahay ni Gobernador Van Schaik, ang anak na babae nito. Ang researcher ay nagkaroon ng malabis na pagtataka, kung hindi man ganap na pag-aalinlangan sa naging pahayag nito. Ang pagdududa ng researcher sa pahayag ni Villafuerte ay nakasalig sa taon ng pag-graduate ni Van Schaik sa West Point, na tumetapat ng 1900, kung saan hindi pa siya pwedeng makapag-asawa at magkaanak ng dalaga sa taong 1906. Pangalawa, si Van Schaik ay ipinanganak noong ika-1 ng Hulyo taong 1875, o 31 taon nang maganap ang pag-aresto kina Sakay noong 1906. Pangatlo, noong arestuhin sina Sakay sa Cavite noong 17 ng Hulyo taong 1906. Si Gobernador Van Schaik ay wala pang asawa. Kung hindi nagkakamali ang memorya ng researcher, mula 1900 hanggang sa kasalukuyan, si Van Schaik lamang ang nanungkulan na gobernador ng Cavite sa panahon ng pagiging binata. Ikinasal lamang si Van Schaik kay Miss Nellie May Kellogg na noon ay guro ng Cavite High School, noong ika-1 ng Agosto taong 1906, sa Maynila o halos 2 linggo lamang, makalipas ang pag-aresto kay Sakay at sa kanyang mga kasamahan. Sa nakalipas nating video, ating inilabas ang kopya ng diaryong The Manila Times na may petsang 18 ng Hulyo taong 1906. Sa nasabing dyaryo, ibinabalita na sina Sakay at ilan sa kanyang mga kasamahan ay nasa Cavite na noong araw ng Lunes 16 ng Hulyo taong 1906, kung saan sa umagang iyon, kanilang binabalak na makontak sa Buenavista si Lucio de Vega na sumuko kay Colonel Harry Bandholtz na paparating sa kwartel ng Philippine Constabulary sa nasabing lugar. Kung nakakalito na ang inilabas ng Manila Times na nasa Cavite si Sakay isang araw bago nila pirmahan ang dokumento ng pagsuko,
Higit na nakakalito ang balitang lumabas sa mga pahayagan sa Amerika, noong 15 ng Hunyo hanggang 20 ng taong 1906. Ang lahat po ng mga newspapers clipping ay ilan lamang sa mga dyaryo sa Amerika, sa mga petsang 15 ng Hunyo hanggang 20 na naglathala ng balita na naganap sa Pilipinas. Dahilan sa kinuha ng lahat ng dyaryo sa Amerika ang balita, ito ay isang malaking kaganapan sa Pilipinas noong kapanahunan na iyon. Pansinin po ang aking huling clippings at ang petsa ng pagkakalathala, nakasabay ng mga sunod-sunod na clippings na aking ipinakita kanina. Ang petsa ay naganap noong kalagitnaan ng Hunyo, 1906. Malinaw sa mga dyaryo sa Amerika, na si Sakay ay sumuko sa kalagitnaan ng buwan ng Hunyo taong 1906. Subalit mayroon pang isang higit na nakakabahalang impormasyon na nakapaloob sa mga ulat ng dyaryo sa mga kapanahunang iyon. Makikita na ang pagsuko ni Sakay sa mga Amerikano ay nangyari dahilan sa pamamagitan ni Leon Villafuerte. Iniuulat din na si Villafuerte, noong sumuko ay nakipag-ugnayan kay Bandholtz. Kung saan nangako si Villafuerte na gagamitin nito ang kanyang impluensya kay Sakay, upang mapasang-ayon si Sakay na sumuko. Ang pagkikita ni Sakay at Villafuerte ay nagbigay daan upang magkaroon ng mahabang pagpupulong sa pagitan ng dalawa, na nagresulta sa pagsuko ni Sakay. Pansamantala po lamang akong titigil sa pagsasalita, upang panoorin at basahin, ang mga naging reaksyon ng ating mga tatay, na maaring kumakatawan sa katanungan na ngayon ay nasa inyong isipan. Sa pagpapasuko kay Macario Sakay, ginamit ni Colonel Bandholtz, sa kapahintulutan ni Gobernador General Ides, ang serbisyo ni Dr. Dominador Gomez, na isang tusong politiko at markado ng mga Amerikano bilang isang taong agitator. Si Gomez ay naging pinuno ng kilusang paggawa, na pinaghihinalaan ng mga Amerikano na isang sedesyosong organisasyon, at sa $40,000 na koleksyon ng Unyon ng mga Obrero ay may malaking pera na nawawala dahilan sa $14,000 lamang ang pondo na natitira na naipakita ni Gomez. Kasama na ang pagbebenta ng mga saping puhunan o stocks sa halos hindi magtatagal na unyon. Sa ganito, si Gomez ay nahatulan na mabilanggo ng 26 na buwan at multa na $500. Ang kaso sa mga panahong iyon ay nakaapela sa hukuman, kaya malaya pa si Gomez na nakakalabas. Sa mga taong 1906 hanggang 1906, si Gomez ay mayroon ng malaking alalahanin ukol sa kanyang personal na kalayaan. Upang maunawaan ang pattern ng kaisipan at pagkilos ni Dominador Gomez para sa negosasyon sa pagpapasuko kay Sakay noong 1906. Inaanyayahan ko po kayo na basahin ang bahagi ng balita sa lokal na pahayagan na Ellsworth Reporter na nalathala noong ika-21 ng Mayo taong 1903. Sa pahayagan ay ibinalita na noong ika-17 ng Mayo taong 1903 na si Gomez ay sumulat sa noon ay Gobernador General William Taft, na humihiling na payagan si Faustino Guillermo na isang taong labas at inserekto na sumuko, sa kondisyon na hindi ito parurusahan. Narito ay nagbabala si Taft kay Gomez na huwag itong makialam sa mga gawain na may kinalaman sa insurrection. Sa sulat ni Gomez kay Taft ay makikita na si Gomez ay mayroong layunin na maging negosyador, sa pagsuko ni Faustino Guillermo, noong 1903, sa layunin na magkaroon ng grandstanding, at posibleng kapalit na pabor sa mga kaso na kanyang personal na kinakaharap. Naging maswerte si Gomez, dahilan sa mga unang araw ng buwan ng Mayo taong 1906, si Leon Villafuerte ay sumuko sa punong himpilan ng Philippine Constabulary sa Maynila. Nataglay ang alok na pagtulong upang madakip si Macario Sakay.
Kapansin-pansin na halos isang buwan, buhat ng maunang malathala ang balita, muli itong lumabas sa dyaryo na mayroong kakaibang subheadline. Ito ay ang pagsasabi na mabibigyan si Villafuerte ng parol. Ang muling pagbabalita sa dyaryo na ang karagdagan lamang ay ang pangako ng parol, ay higit na produkto ng mga konfigurasyon ng mga kaganapan sa mga nakalipas na linggo. Maaring ang pagbabalita ay bahagi ng isang psychological warfare ni Bandholz, upang magkaroon ng kakaibang pagtingin, ang mga pangkat ni Sakay, sa magiging negosasyon. Naging advantage ng mga Amerikano sa pagsuko ni Villafuerte, ay nagkaroon si Gomez ng direktang emisaryo kay Sakay sa katauhan ni Villafuerte, at matunton ang kinaroroonan ng kuta nito sa mga kabundukan ng Tanay. Mula sa instruksyon ni Bandholz kay Gomez ay sinabi na ang pagsuko ni Sakay ay isa sa mga essential na requirement sa ganap na pagkakabuo ng Asembleya ng Pilipinas. Ito ay dahilan sa hindi mapapabilang sa representasyon ng Asembleya ang mga probinsya ng Cavite at Batangas, dahilan sa pamamayani ng mga kaguluhan. Pangalawa, upang makumbinse si Villafuerte at Sakay sa kredibilidad ng negosasyon, si Dominador Gomez ay naghuwad ng mga dokumento, upang papaniwalain sina Sakay sa pagkakaroon ng immunity, bilang kapalit ng kanilang pagsuko. Ang ukol sa ginawang huwad na dokumento ni Gomez ay bibigyan po natin ng matagalang pansin sa susunod na video. Sa bahaging ito ng dyaryo na Butte Minor na isang lokal na pahayagan sa Montana, ay katulad halos ng mga news article sa iba't ibang mga dyaryo sa Amerika sa mga kapanahon na iyon, na umaasa sa mga pahatid kawad mula sa kanilang mga correspondent sa Maynila. Napansin ng researcher na sa lahat ng dyaryo sa Amerika na nag-uulat na si Sakay ay sumuko sa mga Amerikano, noong 16 ng Hunyo taong 1906. Ayon pa rin sa balita, sa pagsuko ni Sakay ay nagtungo siya sa headquarter ng Philippine Constabulary sa Maynila, na makikita ang larawan sa postcard collection ng Smithsonian Institution. Ngayon naman ay susuriin po natin ang kronolohiya ng mga kaganapan. Ito ay upang makita natin ang mga walang petsang naratibo sa posibleng mga naging pagkilos ni Sakay sa maikling panahon ng kanilang kalayaan. Sa ginawang pag-aaral ni Michael Cullinane na bago pa man bumaba si Sakay sa Maynila, ay nagkaroon na ng paunang pag-uusap sina Bandholz at Macario Sakay sa isang baryo sa bayan ng Tanay, Rizal. Isa sa mga napagkasunduan dito, na ang 1 buwan at kalahati ay gagamitin nila para galugarin ang mga eryang kabundukan, kung nasaan pa maaring nagtatago ang ilang pinuno ng pangkat para sa negosasyon ng pagsuko. Mapapansin din dito, na higit silang nakapokus para sa pagpapasuko ni Julian Montalen at Lucio de Vega. Sa ganito, ang petsang 16 ng Hunyo taong 1906 ay nanapabalita sa mga dyaryo ay tumetapat sa pagbaba ni Sakay sa Maynila at ang pagsuko sa punong himpilan ng Philippine Constabulary na noon ay nasa Hotel Oriente sa distrito ng Binondo. Sa kanilang pagsuko ay hindi sila dinasarmahan at malayang nakakagalaw sa bisa ng Safe Conduct Pass na ipinagkaloob sa kanila. Sa pagpapatuloy ng talakayan sa kronolohiya, ay titingnan naman natin ang malawak na espasyo ng Timog Katagalugan. Pansinin po na sa panahon ng tigil putukan ni Sakay noong kalagitnaan ng Hunyo taong 1906, ang kanyang nakaayos para sa pagtigil ng labanan ay ang mga pangkatin ng Bulacan, Rizal at Maynila. Sa kabilang ibayo ng Calabarzon ay nandoon pa rin ang pangkatin ni Benito Natividad sa Batangas, at sa Cavite ito ay pinamumunuan ni Julian Montalen at Lucio de Vega. Ang pagbaba ni Sakay noong 14 ng Hulyo taong 1906 ay magkakaroon tayo ng isang impresyon. Ito ay upang katagpuin sina Natividad, Montalen, at de Vega. Sa isang hindi mabasang bahagi ng Manila Times na may petsang 14 ng Hulyo taong 1906 ay kakatagpuin nila sa Calamba sina Benito Natividad at Julian Montalen. Sa mga petsa ng 14 ng Hulyo hanggang 15, 1906. Sa pagbabalita ng Manila Times noong 18 ng Hulyo taong 1906 ay lumilitaw na sina Sakay at kasama sina Villafuerte, Natividad, at Montalen, maliban kay Francisco Carrio. Kung pag-aaralan natin ang mga pangyayari mula sa limitadong kontradiksyon sa pag-estimate natin ng kronolohiya, maaring ipalagay na sina Sakay at kanyang mga kasamahan
Maliban kay Francisco Carrion ay dumaong sa Cavite sa umaga ng ika-16 ng Hulyo taong 1906. Pansamantalang tumigil sa isa sa mga gusali ng Kapitolyo ng Cavite, kung saan nandoon ang himpilan ng konstabularyo. Ito ay upang magkaroon sila ng komunikasyon kay Lucio de Vega, na siyang huling sesuko sa mga opisyal ni Sakay. Sa umaga ng ika-16 ng Hulyo taong 1906, si Lucio de Vega ay naroon na sa kwartel ng Philippine Constabulary sa baryo ng Buenavista, na sakop ng San Francisco de Malabon, kung saan siya ay kinausap sa pamamagitan ng telepono ni Julian Montalen, upang ipaalam na darating sa Buenavista si Colonel Bandholtz, para tanggapin ang kanyang pagsuko. Mukhang mayroong mahalagang katanungan ang ating mga tagapanood, basahin po muna natin ang kanilang mga tanong bago tayo magpatuloy. Magandang katanungan po ang ibinigay sa atin ng tagapanood ukol sa eksistensya ng telepono sa probinsya ng Cavite. Ang telepono sa Cavite ay inilagay sa mga himpilan ng Philippine Constabulary noon pa mang mga naunang taon. Idinugtong ito ng isang mahabang sistema ng mga kawad na ikinakabit sa mga poste ng telegrapo. Ito ang pinakamabilis na komunikasyon sa real-time ng panahon na iyon sa buong probinsya ng Cavite. Ito ay upang madaling makarespond ang mga kagawad ng constabulary sa anumang mga ebentualidad. Sa ikalawang tanong, kung nasaan ang himpilan ng Philippine Constabulary sa Buenavista, sa ginawang pag-aaral ng researcher ay lumilitaw sa superimposition ng mga lumang mapa noong panahong iyon, sa Google Earth na ang kinaroroonan nito ay ito. Para sa karagdagang impormasyon ay panoorin po ninyo ang ginawang video ng reporter ukol sa kasaysayan ng Baryo Buenavista sa YouTube. Lumilitaw na mula sa Cavite Puerto, si Bandholtz ay nagtungo sa himpilan ng konstabularyo sa baryo ng Buenavista upang sunduin si Lucio de Vega. Hindi na lamang natin matiyak kung mayroong sa pangkat ni Sakay na nakasama ni Bandholtz sa pagsundo kay de Vega sa Buenavista. Mula sa Cavite Puerto hanggang sa Buenavista, ito ay mayroong layo na mahigit sa 25 kilometro, at mararating ito sa kabayo sa loob halos ng isang oras, sa isang pesada at gayon din distansya at tagal, masasapantaha, na sa umaga mula sa pagsundo ni Bandholtz kay De Vega sa Buenavista, hanggang makabalik sa Cavite ay maaring sa oras na ito ng hapon nakarating. Sa pagbabalik ni Bandholtz sa Cavite mula sa Buenavista, kasama ni Lucio de Vega, ay halos kumpleto na ang mga mahahalagang pamunuan ng Republikang Katagalugan na binubuo ni Sakay, Villafuerte, Montalen, Natividad, at de Vega. Sa pagkakataong iyon ay mapapansin na hindi kasama si Francisco Carrion. Isa sa naratibo na pinapuna ng researcher, ang bahaging ito ng isang artikulo na nagsasabi na sabay-sabay sina Sakay, Carrion, Villafuerte, Natividad, at de Vega na nakasuot ng uniporme na bumababa ng Maynila, kung saan sila pinagbunyi ng mga tao. Dahilan sa binanggit ng Manila Times, na noong umaga lamang ng ika-16 ng Hulyo taong 1906, sumuko si De Vega sa Buenavista, sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono ni Montalen. Isa sa napansin ng researcher ay ang isang naatibo na sina Sakay at ang kanyang mga kasamahan ay inimbitahan sa isang fiesta kung saan sa ganap na ika-11:30 ng umaga, uulitin ko po na umaga ay dinisarmahan sina Sakay. Ang researcher ay ginugol ang kanyang kabataan sa loob ng Cavite City, at walang fiesta sa loob ng lungsod na tumetapat sa ika-17 ng Hulyo. Ang sumunod po naman ninyong makikita ay pahayag ni Villafuerte, kung saan niya sinabi na naganap ang pagsasalo-salo sa oras ng gabi, kung saan daw niya nakasayaw ang anak na babae ni Van Schaik, laugh out loud, at sa bago magkalagitnaan ng gabi ay dinisarmahan sila ng mga constabulary. Mapapansin ang nasa dalawang pahayag ay magkaiba ang oras ng maganap ang pagdisarma kina Sakay. Sa bahaging ito ay higit na tinatanggap ng researcher ang pahayag ni Villafuerte. Ito ay dahilan sa siya ang batis ng naratibo.
Sinasapantaha. Uulitin ko po na sinasapantahan ng researcher na noong buo na ang pangkat ni Sakay dahilan sa pagsuko ni De Vega, ay nagkaroon ng selebrasyon sa bahay ni Gobernador Van Schaick, na rito ay inanyayahan ang pangkat ni Sakay. Higit itong naganap sa gabi ng ika-16 ng Hulyo taong 1906. Bilang bahagi ng pag-aalaala sa isang makasaysayang lugar ay hanapin natin sa pook na kinaroroonan ng bahay, kung saan inaresto sina Sakay at ang kanyang mga kasamahan. Gamit ang Google Map ay ipapakita ko po ang kinaroroonan nito. Isang bahagi ng bakuran ng dating bahay ng gobernador ng Cavite ay nakapaloob sa kasalukuyang Dr. Olivia Salamanca Memorial District Hospital ng Pampublikong Pagamutan sa Cavite. Dito napalagay ang pampublikong hospital, dahilan sa ang lupang kinatatayuan nito, ay bahagi ng lupa ng gobyerno na ipinagkaloob ng Batas 1039, noon ika-12 ng Enero taong 1904. Pagkatapos arestuhin sina Sakay sa bahay ng gobernador ay inilipat sila sa kulungan na nasa ilalim ng matandang Kapitolyo ng Cavite. Kinabukasan, ika-17 ng Hulyo taong 1906, araw ng Martes, sina Sakay ay pinapirma sa dokumento ng pagsuko, na kung titingnan sa mas iba pang pagtanaw ay mayroon nakakakilabot na simbolismo. Una sa mga inaresto sa Cavite ay hindi kasama si Francisco Carrion. Kung nagkataon masasaksihan ni Carrion, ang ikalawang pagkakataon na maaresto ang Supremo. Dahilan si Francisco Carrion ay kasama ni Andres Bonifacio, noong ito ay arestuhin sa Limbon. Ang higit na nakakakilabot sa dokumento ng pagsuko na pinirmahan ni Sakay at kanyang mga kasamahan ay ang pagpirma ng Acting Provincial Secretary ng probinsya ng Cavite, na si Sulpicio Antony. Si Sulpicio Antony ay guro ng Maragondon at lumahok sa himagsikang Pilipino noong 1896. Noong arestuhin si Bonifacio mula sa Limbon ay dinala siya sa Maragondon, upang litisan sa kasong treason, o pagtataksil sa pamahalaang revolusyonaryo. Mula sa larawan na kinuha ni Lynn Rillan ay makikita sa bahay paglilitis sa Maragondon ang tablo ng ginawang paglilitis kay Andres Bonifacio. Ang isa sa mga personahe sa tablo ay si Sulpicio Antony, na isa sa mga naging kagawad sa hukuman na lumitis kay Bonifacio noong 1897, 9 taon pagkatapos ay pinirmahan naman niya ang dokumento ng pag-aresto kay Macario Sakay at mga kasama nito. Sa Diaryong Manila Times, noong ika-18 ng Hulyo taong 1906, ibinalita na noong umagang iyon ay dumating sina Sakay at ang kanyang mga kasamahan sa Maynila, mula sa Cavite. Salamat po sa inyong panood at nakikiusap po kami. Naabangan po ang ikatlong bahagi ng video na ito tungkol sa paglilitis kina Sakay sa Cavite.